Please subscribe my YouTube channel Arts TV2. Thank you. Ang pagguhit kay Liza Soberano gamit ang sepia pastel ay isang masusing proseso na nangangailangan ng tiyaga at detalye. Narito ang mga hakbang na maaaring sundin. 1. Maghanda ng mga materyales. Kailangan mo ng sepia pastel, papel na pangguhit, eraser, at mga blending tools. 2. Mag-sketch ng outline. Gamit ang isang lapis, gumuhit ng outline ni Liza Soberano sa iyong papel. Tiyaking tama ang proporsyon at posisyon ng mga bahagi ng mukha. 3. Mag-apply ng pastel. Gamit ang iyong sepia pastel, simulan ang pag-apply ng kulay sa iyong drawing. Maaari kang magsimula sa mga madidilim na bahagi tulad ng buhok, kilay, at mga anino sa mukha. 4. Mag-blend. Gamit ang iyong mga daliri o blending tool, i-blend ang pastel para mabuo ang mga detalye at texture. Tiyaking magamit ang iba't ibang shades ng sepia para sa mga highlights at shadows. 5. Magdagdag ng detalye. Gamit ang mas maliit na pastel o lapis, idagdag ang mga detalye tulad ng mga pilikmata, mga guhit sa labi, at iba pang mga detalye sa mukha. 6. Mag-review at mag-adjust. Tumingin sa iyong drawing mula sa malayo para makita kung tama ang mga proporsyon at detalye. Kung kinakailangan, gumamit ng eraser para mag-adjust o magdagdag ng mga detalye. 7. Mag-seal. Kung nais mo, maaari mong i-seal ang iyong drawing gamit ang isang fixative para hindi ito mabura o mag-smudge. Tandaan na ang pagguhit ay isang proseso na nangangailangan ng practice. Huwag matakot na subukan ang iba't ibang teknik at magsanay hanggang sa makuha mo ang iyong nais na resulta. Ang pagguhit ng kilay ng tao ay maaaring maging medyo komplikado dahil sa kanyang detalye at kahalagahan sa ekspresyon ng mukha. Narito ang mga hakbang na maaaring sundin. 1. Mag-sketch ng outline. Simulan sa pagguhit ng isang mahinang linya para sa ibabaw at ilalim ng kilay. Tiyaking tama ang kanyang forma at posisyon sa mukha. Ang kilay ay karaniwang nagsisimula sa parehong antas ng dulo ng ilong at nagtatapos sa isang linya na nagmumula sa dulo ng ilong patungo sa dulo ng mata. 2. Magdagdag ng hair strokes. Gamit ang isang mas madilim na lapis, magdagdag ng mga guhit na nagpapakita ng mga hibla ng buhok sa kilay. Simulan sa loob ng kilay at gumuhit pataas at palabas. Tandaan na ang mga hibla ng buhok sa kilay ay hindi pare-pareho ang haba at direksyon. 3. Mag-shade.
Gamit ang isang mas malambot na lapis, magdagdag ng shading sa kilay para bigyan ito ng dimensyon at tekstura. Tiyaking mas madilim ang shading sa dulo ng kilay kaysa sa simula nito. 4. Mag-blend. Gamit ang isang tissue paper o blending stump, ay blend ang shading para maging mas natural ang hitsura ng kilay. 5. Magdagdag ng highlights. Gamit ang isang eraser, mag-alis ng konting kulay sa mga bahagi ng kilay na dapat maging mas maliwanag, tulad ng sa gitna ng kilay. 6. Mag-review at mag-adjust. Tumingin sa iyong drawing mula sa malayo para makita kung tama ang mga proporsyon at detalye. Kung kinakailangan, gumamit ng eraser para mag-adjust o magdagdag ng mga detalye. Tandaan na ang pagguhit ng kilay ay nangangailangan ng practice. Huwag matakot na subukan ang iba't ibang teknik at magsanay hanggang sa makuha mo ang iyong nais na resulta. Please subscribe my YouTube channel Arts TV2. Nay sa Soberano. Thank you.